O yung EYA ka JRU. So, maganda no, nakadalawang sunod itong EYA. Pero natalo sa JRU. Kasi na-contain sila ng JRU at saka na-match yung kanilang firepower. Kumbaga, nalulusutan nila yung depensa ng EYA din. Di ba? Yung Maguliano at saka yung Maguliano na isa sa magaling sa EYA, defensively napapahirapan nung JRU. Kasi ganun yun. Sa tingin ko, ganun yung nangyari doon. Kung magaling ka sa offense, kailangan ka magtrabaho rin pagdating sa defensive end o sa defensive side. Grabe rin rumatrat itong JRU. Tsaka pag napabayaan mo itong JRU, ang daming pwedeng gumawa rito. Partida pa rito, wala yung kanilang team captain na si Ray De La Rosa kasi nagkaroon to ng masamang bagsak. Parang pinapahinga pa. Ayun. So, yun lang. Kasi talagang ganun yun eh. Pag magaling ka, yun lang yun. Sa basketball, kailangan mo ring maging two-way player. Okay? Kailangan mo rin maging two-way player o maging 3-and-D. Okay? 3-point specialist ka, at the same time, defensive specialist ka. Yun yung mga terms sa basketball. Di ba? Iilan lang dito sa Pinas ang masasabi mong two-way players. Well, sa NBA, mga two-way players natin, Jordan, Kobe. Kasi, sipin mo si Jordan, 10 times scoring champion, 3 times steals leader. 3 beses siya nag-lead sa steals sa NBA. So, hindi lang opensa tinatrabaho niya. So, meron din siyang depensa. Diba? Twice niya nagawa yung 200 blocks and 100 steals. 2 season o 3 season. Hindi biro yun. 3 consecutive seasons. 3 season na magkasunod-sunod yung nagawa niya yung 200 steals and 100 blocks. So, yun yung nangyari dun sa EYA, no? Kahit umi-score yung EYA, pagdating nila sa depensa, napapahirapan sila o nalulusutan sila nung JRU naman. Kasi ganun yun, pag lahat ng in-score mo, pinamigay mo rin sa kabila, walang sa-isa yung pag-score mo. Kasi ang nun, matatalo ka. Kasi kung ano isinut mo, tapos isinushoot din ng kalaban mo, ang tendency is, mas lalamang yung kalaban mo. Yun yung nangyari sa JRU at saka sa EYA. Para sa akin. So, yun lang po.